Paano hindi ma-fall? Good morning! Step 1, huwag kang tumitig sa kanya. Kumain ka na. Sinabi ng huwag eh. Step 2, pag nagpapasama siya, sabihin mo busy ka. Bulots! Lo, kala ko ba busy ka? Step 3, pigilan mong ngumiti pag napapatingin siya sa'yo. Uy, ano yun? Huwag kang ngumiti. Marunong ka ba mag-CPR? Call emergency services right away, right away! Step 4. Step 4? Ano yun? Bakit? Bawal ba ako maglambing sa best friend ko? Sige na nga. Ma-full na nga lang. Ang hirap. Susugal na ba ako? Bahala na, bahala na. Kuya. Ito na. Oh, Bukod sa pagiging mas masama ang ugali, wow! ano ang iyong mga New Year's resolutions? I think okay na ako. Ang mas gusto kong mangyari ay kayo ang magbago. Ako hindi ako magbabago. I'm, perfect. Paano yung perfect? Ang masasabi ko lang doon ay, in fairness sa'yo, you are consistent. Yes. Ah. I may not be a lot of things, but... Grabe! I'm sorry. Iyak na siya, te! I'm sorry. Anong tawag sa kanya? Gosig. Tingin? Yan o. Gosig Dulay. Oli. Ikaw, ako ano yung New Year's resolution mo? Ako, ang New Year's resolution ko ay... Bukas pa pala yan. Halika na, tulog na tayo. Pala mo naman. Tayo sa... Ang New Year's resolution ko? Gumagawa ka ba talaga ng New Year's resolution? Hindi. Hindi. Ang dati, kasi nga as bagets, parang... Oo. Kasi ngayon iba, gumagawa ng New Year's resolution, ganyan. Oo. So parang, sige nga ako, gawa rin ako. So parang nung tumatanda na ako, parang, pwede mang gumawa ng resolution kahit hindi New Year. Oo. Oh, so, ang New Year's resolution ko this year ay to be pretty. Which I think I'm succeeding. Sumagot ka. Ako naman, ang lagi kong ginagawa every year, goals. Tama ako din, goals. Goals yung ginagawa ko. Oo. Parang at least 10. Tapos Bakit binabalikan... 10 lang? Ko, sinisiksik ko sa... Minsan 10, pinakamarami na siguro 15. Tapos, meron akong goals body na every month. Tao to? Body. As in friend? Yes, B-U-D-D-Y. You Oh. know. Body. Not Parang B-A-D-D-I-E? Wali. Parang gym body. Oo. Walking body, Ah. ganon. So, may goals body ako. Tapos every month, nagsisendan kami nung updates dun sa goals. Sinong goals body mo this year? Ito ka na nga. For the first time in maybe 7 years, hindi ako gumawa ng goals for 2026. Dahil wala kang body? Wow! Who hurt you? Hindi, for some reason, ngayon ko nga lang naalala, hindi ako gumawa ng goals. Bakit? Hindi ko rin alam. Usually, ginagawa ko yung December. Tapos, dire-diretso na yun. Mag-update na ng January, February, quarterly, ganun. Oo. Pero hindi ka na di ba dati ginagawa mo, every year, nagpapataro reading ka? Nagpa-tarot reading na ako. Last year pa. For the start of the year. Yes. Ako nagpataro reading ako nung nag-start na yung year. Ano reading sa'yo? Yung reading niya sa akin, yung first half of the year daw, medyo nakakaloka daw yung mga mangyayari sa akin. Oh my God, pareho tayo. Oh my God, gagawin ba nating nakakalokang taon ng isa't isa? Yung sabi niya, yung first half, tapos para mag-start daw yun ng end of Feb hanggang June. Tama, 6. Ay, hindi. Ako naman April. Ang start. Hindi, April yung parang merong big kaguluhan. Birthday mo. Yes. Birth month ko.
Tapos, ano yun? itong big na mangyayari, big heartbreak, not necessarily sa love Oo. pero big heartbreak in life na mangyayari ng April na hindi ko maiintindihan kung bakit siya nangyari. Pero just trust the universe that it is for the best. It is okay. parang alam ko na. something that you need to let go Be of. ready din. Ganun. Let go of. Ito nga, ibibigay ko na sa'yo. Kasi by March, papalitan ka na sa podcast. Grabe nasasakal siya, ma! Shit, ang scary. Yes. Pero sabi niya Hindi, sa hindi akin, naman scary. Hindi ako na hindi talaga. Ako natatakot ako. For some reason. Bakit? Ako. Kasi parang shit, ano kaya yun? Tapos parang hinihintay mo. Tapos biglang baka yun yung secret. Hintayin ko lang Oo. para hindi dumating. Yes. Minsan actually sa start ng year, kapag nagpa-read ka, parang lagi siyang nasa isip mo. Pero Mawawala. mga second quarter hanggang second half, Oo. ang nagiging habit ko na lang ay, dahil nakakalimutan ko na siya, babalikan ko. Kasi nga tapos na siya kung totoong nangyari or Ako kung anong sinusulat ginawa ko kapag ano Mm-mm. Totoo. Tapos ang sabi niya, so yung first half, medyo lurky. Yung second half, bawing-bawi daw. Oh. I think I'm getting married. Hindi ko alam kung sino. Ay, may sinabi pa siya na ano daw, marami akong i-explore this year na hindi ko ginagawa for the past years. Huh? Na sa career. Wow, bold star. Yes. Or, I don't know, a driver of an IKEA bus. Oh, sige. Pakilala. Anong episode natin today? So, kung nagtataka kayo na kung nasan ulit kami, Nandito pa rin kami, hindi kami umalis sa Home of the Gays. kasi apparently kapag pumasok ka na dito, hindi ka na makakalabas. Please ilabas niyo ako. It's a trap! So, nasa Greenfield pa rin kami, pero Yes. specifically nasa loob kami ng IKEA Home Furnishing Bus. Yes. So, dito sa IKEA Home Furnishing Bus, para ito sa mga hindi malapit sa Quezon City and Pasay Yes. na IKEA store. So, don't worry. Kung hindi kayo makakapunta doon sa Pasay at Quezon City na IKEA, yung IKEA Home Furnishing Bus yung pupunta sa inyo. Yes. Kumbaga Yes. parang si Tonet dun sa kwento niya last time, 'di ba? Yung sa ex niya na taga Quezon. So, ang ginawa ko, ako ang pumunta sa Quezon. So, syempre, nagko-commute naman ako, pero hindi parang ganun kalayong, yung mga kasama ko, nakwento ko naman doon, yung mga kasama ko sa bus, mga may dalang manok, dalang manok, vegetables, Capsicum. Wow, hindi gulay ha. Hindi gulay, vegetables. Hindi mo pupuntahan kita. Eh di sana kung ganito yung bus na nasakyan ko, di sitting pretty lang ako, hindi Kasi ikaw lang yung pasahero, no? hindi yung mga manok at vegetables. Tanungin natin kung Kasama. pwedeng gamitin yung IKEA bus. Hanggang Quezon. Pero for now ay Cavite, Laguna, Batangas. Yes. Yan. Oh my God, buong Metro Manila to net. So, ang pwede nilang gawin, pag nakita nila ang ating blue IKEA bus, Yes. pwede silang pumasok para pasok, tapos parang mini Window showroom shopping. Window shopping. Oo. May siya. May mini showroom, tas nandun yung iba't ibang mga storage ideas, Yes. cabinet ideas. So, hindi nyo sila mauuwi kasi kunyari parang ito, no? Hindi ko pala matatanggalin siya. Pag yan bumagsak sa... Sorry. Ito, Oo. tanggalin mo, hindi mo matatanggal. Oh. Tingnan natin kung itong sapatos na to ay natatanggal. Ay, hindi rin. So, bawal po ang magnanakaw dito sa loob. Yes. Naisip na IKEA yun agad. Na parang, Oo. parang papasok si na Directonet dito. Tapos, Ultimo yung mga hanger, hindi pwede tanggalin. tapos nakaano yan. may mga presyo na rin. Yes. So, hindi kayo magdadalawang isip na parang afford ko ba to or not. Kasi afford nyo. Kasi merong mga items sa IKEA na below 100 pesos. True. May 69 sila, yung Samla, yung napakita natin sa last episode. May 99 ganyan. pesos. Oo. Kasi nga merong merong parang feeling na kapag IKEA, Yes. pang mayaman, Correct. pang social, hindi natin Oo. afford. Pero actually, kapag pumunta ka,
sa IKEA or pumunta sa ikea.ph, makikita mo na it's actually for all. Yes. Yes. Parang syempre, mag-start ka muna dun sa mga small items. Yes. Yes. Palaki ng palaki yan. Yes. Hanggang sa carry mo nang bumili ng nitong packs. Ha? Nakadikit din yung presyo, bawal kunin. Oh, pwede kayong umorder nitong wardrobe frame. Tapos yung ano pa, yung mga stool, mga ito, cabinet, yung yung kallax. kallax, Correct. oo. So, tsaka yung hoga. ang daming pwedeng makita sa IKEA Correct. na akala mo mahal, pero sa totoong buhay, merong mga items sa IKEA na mas mura pa kaysa sa ano. Oo. Tsaka dun sa sa mga presyo ng IKEA, meron na kasamang 15-year guarantee. Guarantee, true. Paki-explain to Net. What is a 15-year guarantee? 15-year guarantee is your item is guaranteed for 15 years. Oh my God, it's so clear now. Tapos bukod doon, yung mga items sa IKEA, kanina ko lang nalaman, hindi magiging item sa IKEA or hindi ibebenta sa IKEA or hindi gagawin yung product na yun kung wala yung 5 principles. 5, yes. Kung hindi na-check lahat. Kapag Correct. 4 out of 5, no. Oo. 3 out of 5, no. Dapat 5 Kumbaga, out of right minus wrong. Yeah. 5. So, una, price. Yes, low price. Low to be exact. price. Sustainability. Yes. Quality. Wow. Form and function. Yes. So, yung 5 na yon, makakasigurado kayo na bawat item sa IKEA, meron yung 5. Oh, kaya sobrang suki ako ng IKEA. Ako rin. I love IKEA. And I know IKEA loves me. It's not an unrequited relationship. Yes, it is. Tsaka favorite mo talaga pumupunta, no? Parang meron kang isang araw na nag-message sa akin pala, sabi mo, "Tay, okay ba to sa'yo yung ano na to? Ano ba yun? Baka yung baso. Baso? Okay ba yung sa'yo yung baso na to?" So, IKEA na baso siya. Tapos sabi ko, okay naman. Okay yan sa akin. Sabi ni, okay, check out ko na. Kasi ready. Ang lakas maka-therapy nung buong IKEA. Yung window shopping. Hindi, tsaka maganda yung website ng ikea.ph. Totoo. Madali siyang User-friendly. Oo, madali siyang i-navigate. Tapos doon malalaman kung available or may stock sa mismong Yes. store. Ganyan. Tsaka colors, na may options for colors. Correct. Makikita mo yun. Yes. Okay, sige. Pakilala tayo. Hindi pa tayo nagpapakilala. Oo nga. Ako si Tonet at isa sa mga lagi kong goals every year, except for this year nga, I watch at least 100 movies. In a day? In an hour! Oh my God, super cut! Well, syempre as a filmmaker, parang iniisip nyo, bakit yun? Napakadali naman. Pero actually, Mahirap siya. ang hirap makanood talaga ng... Mm. Tapos, hindi ko dinadayo yung sarili ko. Kapag may mga pelikula na ginagawa ko lang background noise Oo. or nakatulog ako for 20 minutes, hindi ko siya nilalagay sa loud. Oo. Dapat talaga yung... Ay, naglalag din ako ng mga Naglalag pinanood ako, ko. oo. Tsaka nagre-review ako, naglalagay ako ng Mm. stars. Pero hindi sa letterbox, sa sarili ko lang. Oo, ako din. Yeah. Ginoal ko rin yan dati, pero nung bata-bata pa ako. Yung Oo. 1 film a day. Ang hirap naman ng 1 film a day. Hulaan mo kung nakailan ako nung last, out of 365. Ilan? 10. 10 films ka 10 ng lang last year? Hindi last year. Parang yung last time ko siyang ginawa. 10? Yung last time kong... Don't judge me. Yung last time kong ginol yun, yung 1 film a day. Okay. Kunyari, for me, this year, supposedly, pag January, so yun yung sobrang dami ko napapanood kasi, sabi kaka-start pa lang ng year, so yung Correct. goals mo, tinutodo-todo mo. Nung last year, dahil nag-Palm Springs kami for Sunshine, naka 18 films ako January pa lang. Ngayon, January, wala ako napanood. As in 0. It's okay. Because series yung mga pinanood ko. Pero, Talaga? Nanonood ka na ng series? yes. Mga reality. You've changed. I've changed. Not for good. Wow! Okay. Ako si JP at isa sa mga ginawa ko sa start ng taon ay magbenta ng mga gamit. Oo nga. Oo. Actually, kahit di naman start ng taon, ginagawa mo. Actually, hindi pala start ng taon yun. Pero Last year. Oo nga. Pero I mean this year. Kasi nung nag-start, parang... Start ng Feb. Oo. Parang ginol ko pagbalik nung... May nakita ko cute. Ha? Ang hirap ko pag malaki yung bintana. Kaya yung sa bahay, maliit lang yun eh. Ano to? Okay, before I was rudely interrupted by Tonet, yung ginol ko pagbalik from bakasyon, di ba kasi nagbangko kami ng family ko? Oo. Parang yung ginol ko na pagbalik ko, mag-general cleaning ako sa bahay. Oo.
As in, spring cleaning, ganyan. Ganong level. Tapos, mag-ipon ako ng mga pwede ko nang ibenta. Tsaka i-donate. Pero nagawa mo naman, di ba? Kasi gumawa ka talaga ng... Oo. Nagbenta ako. In fairness, yun, napaka-organize mo talaga. I think you're a Virgo rising. But, you know, I'm Aquarius. Ay, Aquarius. tama. Kasi Tas grabe, Sagittarius as in mo. di ko kaya yun. Alin? Sinulatan mo talaga kung anong number, may Oo. code. Kasi ako, pag namimili ako, parang mas gusto ko nakikita kapag suot, para kung paano yung bagsak, ganyan. Tama naman. Dapat talaga. Oo. Oo. So kasi 'di ba yung mga garage sale, yung mga hindi ko nabenta nung garage sale, nabenta ko nung sa IG. Oo, kasi syempre Quezon City lang yung within Metro Manila lang yung Oo. pwedeng makabili nun eh. Oh. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking mini business. Meron pa ba or sold out na? May mga natira, pero konti na lang. Fairness, so magkano kinita mo? I think all in all, naka $500,000 ako. Kaya pala nag-angkas ka pa rin kanina. May isang bumili. Tapos parang pinalalamog ko sa kanya. Sabi niya, hala, Direk, baka napamahal ka pa. Sabi ko, no. Di ba meron trending sa TikTok yung Alin? when I win the lotto, I will not tell everyone, but there will be signs. Tapos yung isa, nagpunta siya ng hotel, tapos dumaan siya dun sa banyo, nandun yung mga free sabi niya, Oh my God, alam mo ba, may hotel kami na pinagstayan nung Bangkok, nung last time. oo, Tas sobrang bango nung body wash. oo. Tapos wala kasing tatak. Yung, alam mo yung di ba yung sa mga Oo, hotel, yung totoo, oo, nire-refill na lang. Tapos, Oh my God! tinanggal ko yung buo. Okay lang, I think worth it naman. Kasi nakuha ko yung body wash. Pero nag-uwi ako. Paano ka nag-uwi? As in, Kasi nilagay mo? meron akong parang bumili ako ng cold brew. Tapos my nung naubos God. ko siya, tapos nilagyan ko ng body wash. Sabi ko, this is a souvenir. Ano kay body wash yun? Ang bango talaga, te. As in, nagbago yung paningin ko sa buhay. Ayan, ako si JP. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. And powered by IKEA. Make space for what matters. Yes, live na live pa rin tayo dito sa IKEA. Home furnishing bus. Sa pugad ng mga kabaklaan. Ay, Yeah. hindi galing sa atin Hindi yan. galing yan. Malalaman nyo yan kasi kaya pinwesto namin dito. Mhm. Malalaman natin sa mga naglalakad. Yeah. Ayan, so nandito pa rin tayo sa Mandaluyong. So, hello sa mga dumadaan. Oo. So, may ka-eme kanina na may kasamang aso. Oo. Ah, nakita ka dito? Oo. Gagi, paano mo nalaman ka, Eme? Na-read ko yung lips. Gago. Nabasa ko yung lips niya. Parang Ano sabi niya? We... play with Paano? Paano nga? ka-eme. Ah, kaya ka na ganun. Kumakain Oo. naman to, alam mo. Kasi ang Kilalang kitong aso, kilala. golden siya. Okay, like okay, gossip. okay. Oo. Sige, so today, ang pag-usapan natin, habang nandito tayo sa napakalamig, Na home furnishing bus ng IKEA. isang suggestion ko, tip ko, pagpapasok kayo sa IKEA bus, magdala kayo ng jacket. Kasi yung mga jacket na nandito, Oh. Hindi mo rin nyo makukuha. matatanggal. Hindi nyo matatanggal. okay, o sige, ngayon, mag-share tayo ng mga New Year's resolutions Okay. na, ewan ko, Or baka natingin mong, goals? sige, Ganyan. Oo. goals. New Year's resolution. Ano? Sino tinitingnan mo? May Wala. kwento ba? Ano to? Nag-iisip. Wow! So guys, Wait, grabe, wait lang. pagpapansin niyo si JP, yung nagsasalita ako, tapos kaya tuloy. Pag makita niyo si JP, nagsasalita ako pero nakatingin siya dito. Alam niyo na, this is where is free. Yeah, this is a safe space. Bakal pa. O, go! Wait lang. So sa labas, nakikita nyo ngayon. So merong booth yung IKEA. Namimigay sila ng free bags. Yes. Oh. Cute din yung isang Walang-wala, te. Ayan, so, okay. Ang sa mga New Year's resolution ko ay eat healthier. Hindi pa ba healthy yung pagkain Kaya mo? nga healthier, Grabe si JP, guys. Si JP, siya lang yung nakita ko na kahit nasa fine dining restaurant kami, naglalabas siya ng timbangan. At hindi yung maliit na timbangan na. pang nepak yung mark. 4 kilo! Gulat ka.
nagsusukat siya ng ano. Nagsusukat siya ng ano sinusukat mo? Yung pagkain. Hindi, the weight. The weight. Is it the weight? The weight. In and- grams. In grams. Tapos minsan, kahit di mo tatanungin, bigla siyang magbibigay ng mga advice. Ang solicited advice. At solicited advice sa pagkain. Sabihin niya, huwag yan yung kainin mo. Kasi ito, mas maraming oily. Hoy, hindi kita diniktahan ha. Hindi kita diniktahan ever. Sabi ko, Tonet, lasa lang, wag lamon. Pwede naman kainin lahat. Oh, ano ba yung mga Oo. ano mo, naging words of wisdom mo? Minsan okay ang just walking rather Yes. than jogging. Why? Because yung jogging talaga, Tito Boy. Hindi, kapag gusto mo mag-lose ng weight, walking talaga. Mm-mm. Tapos, kung for cardio, yun, yung jogging, ganyan. Truly, nasa home of the gays talaga tayo. May something sa lugar na to. There's an energy. Hindi ako makaalis. So, si JP yung nagsabi sa akin na yun nga, yung walking na 30 minutes mas okay than jogging. So, yun na lang ginagawa ko every morning. Nakakailang steps ka every morning? Hindi ko nung chinecheck, basta 30 minutes. 30 minutes. Oh. Ganun Oo. ginagawa ko. Parang pag nasa gym, parang bukod sa strength na training, nagte-treadmill ako for 30 to 40 minutes, ganyan, nalakad lang. Kasi mas effective talaga siya. Pero syempre, kailangan ng tamang tulog. Yun yung secret. Tulog ba dapat? Mm. Hindi kain? Tulog. Okay. Kailangan ng enough rest. Like ilang hours? Siguro minimum of 6 to 7, ganyan. Out na ako. Yun talaga. I think yun yung, kasi parang every time, meron kaming yung parang community call. Oo. Parang may mga nag-share ng mga ganun na parang iba yung effect kapag enough yung tulog mo. Paano ba ako hindi magigising ng 6 a.m.? Minsan kahit Ano oras ka ba natutulog? Minsan 2, Tapos nagigising ka ng 6? Ng 6. Kahit anong mangyari. Kahit di ako nag-alarm. Oo. Nag-try mo na mag-melatonin, ganyan. Hindi eh. Baka try mo para makatulong sa tulog. Saan nabibili melatonin? Pwede yun over the shoulders. Ano yun? Over the counter. Over the counter, sige. Oo. I will. Meron sa healthy options. Healthy options. Oo. True. Okay. Trinay ko yun tapos Wala parang kasi hindi healthy nag-work option sa sa akin. Tomas Morato. Try Punta no pa lang. mate. Layo. I think isa sa mga ang isa sa mga New Year's resolution mo dapat ay huwag tamarin. Bibigay ko na sa iyo. Pero yun yung healthier. Sige. Kasi bihira talaga akong, parang kahit dati, parang bihira ako makakain ng gulay din minsan. So parang ginagol ko everyday na laging may gulay na rin, ganyan. Yun. Okay. Tapos nagja-jogging na rin ako. Oo nga, nakita ko nga, bigla kang nasa UP. Ang sarap pala tumakbo sa UP ng morning. Never kong ginawa yun dati. Parang laging gabi. Hapon ako yung, hapon or gabi. Hapon, gabi. Pero yung morning, ang sarap tumakbo ng Bakit? morning. Yung simoy ng hangin. Talaga? Mm. Like 6 a.m.? 7. 6, 7. Marami nagja-jog ng 7. Marami na yung 7. 7 and 8. Marami na. Pero masarap. Well, dahil malamig din yung panahon ngayon. 1 hour? 1 Or- hour. Ang ginool ko nung nag-jog uli ako, kasi tagal ko hindi nag-jog eh. Oo. So nag-jog ako ulit, parang naka 5K ako. So, parang okay, kaya ko pa pala. Ayun, kaya naman. For 40 minutes. So, roughly, 2 ikot and 1/4 and a quarter. Kasi 2.2 ang yes, di ba? 2.2. Isang ikot sa oval. Correct. So naka 5K naman ako. Taray! Okay, ikaw, ano mo? New Year's resolution. Actually, wala akong New Year's resolution. Pero para sa episode na to, sige gagawa ko. Ano? Isang New Year's resolution ko ay parang be more open to things. Parang say yes. Say yes to a lot of things. Ay, Yung, taray. parang si di ba? Pautang naman. Wow. Kakasabi mo lang. Si Shonda Rhimes. Ano? Nabasa mo ba yung book niya? Hindi. The Year of Yes. Okay. So, sa mga konting librong nabasa ko, bilang fan nga ako ni Shonda at Shonda. Shondaland. Feeling ko, bilang dahil career woman, girl boss, showrunner, and everything. Sa karaniwang tao, nahihirapan mag-no. Diba? Yung regular Tama person, yan. parang laging yes ng yes. Kasi feeling nila mawawala yung opportunity. Mawawala yung opportunity. Ah. Pero, si Shonda Rhimes,
for all her life, most of her life, she was so used to saying no. Okay. Ganon siya as a person. Oo. Kasi ayaw niyang nagfe-fail, gusto niya ready siya, ganyan. So, Oo. feeling ko, medyo nakarelate ako sa ano na yun. Kasi di ba ayoko nga nagfe-fail. So, may mga opportunities talaga na kahit alam kong big opportunity siya, magno-no ako. Tapos finally, yung year na yun, dinecide niya that she will say yes to everything. Yun yung libro niya, The Year of Saying Yes. Okay. So, Anong natutunan niya nung nag-yes na siya to everything? ang tagal ko na kasing nabasa. Ikaw na lang, anong natutunan mo? Hindi. Parang, mas nag-open yung eyes niya sa ibang mga bagay. Tapos, ang isang tumatak sa akin doon ay, as a writer, napanood mo ba yung ano niya? Yung TED Talk niya? Masterclass? TED Talk. Yung The Hum. Parang, So guys, yung TED Talk, so nasa YouTube siya, dati sa US lang siya, pero ngayon lumilibot na siya sa mundo. Tapos meron silang ini-invite na mga tao to talk about yung TED, technology, education, and design. So, ang daming mga doon, well-loved na mga speeches. So isa doon yung grit. Yes. Tapos Napanood ko yan. yung kay Shonda Rhimes, yung The Hum. Basta the year of saying yes, pero The Hum, na as a writer or maybe as an artist, parang in your life, the goal is to always find the hum. Na parang sometimes as an artist, you will lose it because of maybe you're doing things for other people or for the money or because parang dahil yun, parang lagi nang ginagawa. Yun yung ginagawa. Pero kahit mawawala yun, dapat ang goal mo, babalik ka dun sa moment na may maririnig mo yung hum. Na parang mahanap mo ulit yung the reason you are an artist, the reason you are a writer. Ganda. Sobra, alam mo, napanood ko siya for the first time sa eroplano. Yung eroplano talaga, totoo talaga yun eh. Pag nasa eroplano tayo, heighten talaga yung senses. Totoo, Kaya yung mga pinapanood natin mga pelikula, naiiyak tayo, pero pag lumabas tayo, parang, really ba? Naiyak ako dito. Totoo. Naiyak ako sa It Takes a Man and a Woman. Nakwento ko na yung ata yung dito dati. As in, ang lala. Iyak ako na iyak. Bakit? Grabe no, may Diba? ko doon. Yung pagkain, di ba? Oo. Iba yung luto nila kasi kailangan mas matabang or mas... Kasi basta, nga, mas iba yung malasa. panlasa natin, pag nasa... Yung cup noodles, parang fine dining. Pero yun, napansin ko talaga sa aeroplano. Ang dami kong iniyakan. Oo. Tapos, kunyari, Wicked, yung lumipad sa Elva ba, di naman ako umiyak nun sa sinihan, pinanood ko. Pinanood ko sa aeroplano, kala mo ako si Glinda. Well, you are. Thank you. Ate Glinda. Galinda. Ako yung iniyakan ko yung Dancing Through Life. Ano yun? Yung sumasayaw sila sa library. Okay, akala ko. Di ba hindi it's siya okay. nakakaiyak eh. Pero naiyak ako. Kaiyak siya. Tapos, napanood mo ba yung Glenn Close? The Wife. Ay, hindi ko napanood. The Wife. So, meron dong part. Basta, ang ganda nung The Wife. Kasi yung siya, sobrang siya. May asawa siya. It's either, Sa sorry, I kasi forget. The Wife siya eh. The Wife, oo. Asawa siya, pero yung asawa niya, either a Nobel Peace Prize winner or sobrang, basta, ganong level. Kilala. Tapos, tumutulong siyang magsulat. Pero lahat ng Yung credit. yung credit na pupunta dun sa lalaki. So, Ang ganda. siya, period film. So, it was the time when she was just the wife. Oo. Tapos, yung dulo, anyway, ipatay nyo muna. I-forward nyo kapag Para sa may spoiler. Anyway, yung spoiler doon, isa doon sa mga ending ay kasi gusto niya rin maging writer. Sorry kung namamali ako, basta parang gano'n, about writing siya. Siguro kaya rin nag-stick sa akin yung Parang merong isang part doon na sa ending, may shot na may kinuha siya na notebook na empty. Tapos binuklat niya yung libro, tapos it's a blank page. Yung shot na yun, naiyak ako ng iyak. No, panoorin ko. Grabe, naiyak ako Pero ulit bago lang ngayon yun, di ba, na film? Tama ba? Hindi, parang... 2024, gano'n? Hindi. Matagal na siya. Like, oo, mga ganun. Sobrang tagal pre-pandemic na. pa. Okay. Sobrang iyak ako ng iyak na parang... Nakarelate ka dun sa notebook? Pagkwento talaga ng babae or ng pagbabagong... ngayon naiyak tuloy ako. Pero grabe yung grabe yung iyak ko nung nakita ko yung shot na yun. Oo. Panoorin ko nga. Iyak ako, sobrang ganda. Parang all her life, lang siya, nasa shadow lang siya. Tapos wala, never siyang binigyan Siya ng lang credit. yung +1 lagi. Oh my God.
Anyway, so yon, una ko napanood yung The Hum ni Shonda Shonda. Rhimes. Tapos, ano lang siya, kasi nga fan ako, so nood lang ako ng nanood. Na nagulat ako, may TED Talks pala sa eroplano. Tapos yung kinukwento niya yung Hum, na parang mawawala siya. Okay lang, mawawala talaga siya sa buhay ng isang artist at writer. Pero babalik siya. Yung Hum. Yung Hum, yung parang hindi, kapag hindi ka siguro writer or artist, wala siyang, yung, wala Akala ko kasi Christmas Hum. I think my New Year's resolution. Pero yun, kasi kinukwento ni Shonda yun na hindi nga niya alam kung tama ba yung pagkaka-explain niya, kung naiintindihan ang lahat. So parang ako nga, bilang writer, naintindihan ko yun na parang kahit na sobrang ingay sa paligid, Correct. magsusulat ka ng art or gagawa ka ng art, tapos maririnig mo yung hum na yun, tapos, totoo. yung ko naiyak! Tapos biglang dadating yung FA, tatanungin, chicken or beef? Sabi niya, ay wala lang po kami chicken. Pero yun. So, naisip ko for this year, kasi nga, very parang minsan, gagawin ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Gano'n naman ako lagi. Pero kapag merong bagay na ayokong gawin, hindi ko talaga siya gagawin. Oo. So, what if for 2026, gawa ko ng mga bagay na Di okay mo lang madalas naman ginagawa. mag-fail. Okay lang, ayaw ko nag-fail. Correct. Pero baka yung mga bagay na yun, okay. Kaya yun, nag-try ako mag-walking. Ganun kalaki. Pero ganung mga bagay, like for Actually, si example, Tanet hindi niyo siya makikita maglakad. Binubuhat yan. sa akin natuto si Mariah Carey. Hello. Okay, Oo. gets. Now I know. Oo, oo. Ang ganda. Pero minsan kasi, hindi nakakulo yung tagabuhat ko. Pero yon, tingnan natin kung mapanindigan ko. Tsaka, siguro dahil, mukha lang akong shy. Mukha lang sorry, baliktad. Gago, makatawa naman kala mo. Saan galing yun? Mukha kang Baliktad, shy. gago, baliktad. Mukha lang akong extroverted. Mukha akong extroverted, pero actually, very shy ako. Oo, totoo yun. Very... Kasi pareho tayo. Pero kaya nga parang minsan na parang shit, ang suplada ko ba? Hindi dahil sa suplada ko, pero hindi ako sanay na na parang hindi siya natural sa akin na makikipag-usap, ayoko ng small talk, ganyan. Pero naisip ko, baka for this year, Magiging extrovert ka na? hindi naman maging extrovert, pero parang put a little more effort Okay. to socializing. To socialize. Maybe not really to socialize, but mas ang goal ay to learn kung ano yung kwento ng tao, mga tao. Kasi, So, naniniwala ka na ba sa talk to strangers? wow! Kasi nung bata, tinutunan tayo, don't talk to strangers. Yes, totoo naman. I think ang unang-una kong gagawin ay tanggalin yung quiet ride sa Grab. Pwede ka ready. Sure ka pa. Pero yun, isang yun. Kasi feeling ko ang daming kwento ng Grab Totoo driver. naman, Pero dahil oo. nga naka-quiet ride ako. Pero minsan kasi, gusto ko lang talaga magpahinga sa Oo. Pero hindi rin naman ako nakakapahinga kasi cellphone naman ako ng cellphone. So yun. Pero kailangan kapag enough mo yun, kailangan ready ka. Kailangan I am ready ako. for you. Minsan din kasi... Kasi maririnig mo minsan, nakikipag-away siya sa asawa niya. Mga ganun. Totoo yan. Pero, kwento pa rin yun, di ba? Totoo. Kwento pa rin Oo. yan. O, ikaw. Ito mas goal. Okay. Dahil nga feeling ko nag-midlife crisis ako. Okay. Nag-midlife crisis ka na ba? Sa amin ni Dan, oo. Nag-midlife Talaga? crisis daw ako. Na hindi ko nalalaman. Nag-midlife, I think Kasi nag-start nauna yung... siyang mag-midlife crisis sa akin. Oo, Tapos so nakita niya yung sabi symptoms. Sabi niya, ganyan ako. Oo. Ayun, parang nag-start last year. Tapos parang feeling ko, parang end of last year, Oo. parang sabi ko, parang gusto kong gumawa ng something na hindi ko ginagawa talaga. Tapos, nung nagpa-reading ako kay Nola, yung tarot reading, sabi niya, marami daw akong gagawin nga this year na bihira sa ginagawa ko, na hindi ko ginagawa before. Tapos ako, Ano yun? isa sa mga naisip ko noon, bago ako magpa-reading, sabi ko, gusto kong mag-try mag-direct ng theater. Ay, oo. Oo, tapos sabi ko, gusto kong mag-business ng malayo sa film, ganyan. Oo. Tapos, yung business, sabi ko, parang gusto kong gumawa ng t-shirt. Kasi nga bilang ang hilig-hilig ko nga sa Oo. pero hindi naman para maging fashion designer ako, Oo. Pero parang yun yung gusto kong gawin nun. Tapos nung nagpa-reading ako kay Nola, nung nasabi niya yun, parang
Parang Na hindi niya nalalaman. Oo, nag-a-align. Tapos ang sabi niya sa akin, yung mga papasukin kong endeavors ay medyo intimidating daw. Sabi ko, oo nga. Shit, ano yan? Yun nga, yung ano... Intimidating ba yun? Parang kasi hindi ko siya mundo eh. Di ba? Parang kapag gagawa ka ng isang bagay na hindi mo naman madalas ginagawa, parang may feeling talaga na parang, para sa akin, tama ba ang ginagawa ko to? Ganyan. I think that's the answer. Pero yun, kaya ako sabi ko, matagal ko naman na plano yun, yung Oo. t-shirt business. Tapos kaya ako nga, nilaunch na yung yung Jeffrey. Oo. Oo. At Jeffrey's Home. Jeffrey's Home, oo. Dahil, kinento ko yan eh. So yung nag-isip ako ng kasi yung niya, yung mga designs na naisip ko, para siyang mga so mga images or mga text na parang how people say I love you without saying I love you. Like, Parang dati nung bata ako, lagi may note si mama sa akin sa ref. Tapos nakalagay, may Jollibee sa ref. oh. Baka umiyak ko. Bakit ako iiyak? Wala akong Jollibee sa Yung mga ganon. Oh. So parang mas mga siya, coming of age, nostalgic, ganyan na mga Kailan mo ba designs. ikukusan? Kapag meron ako nahanap na t-shirt, Pero naghahanap ka naghanap na ako ng t-shirt. Tapos yun, parang yun yung theme nung design for the t-shirt. Tapos parang nag-isip ako ng pangalan na medyo connected dun sa mga panahon na simple pa ang buhay. Tapos naalala ko, ang tawag sa akin ng bata ako ay Jeffrey. As in Jeffrey. Bakit yun? Tapos nagbabago yun, nagiging Jeff. Kasi nga JP ako. Oh. So parang para one syllable lang, naging Jeff, Okay. naging Jeff. Tapos may time pa, nakita ko, naging Jeffrey. Oh. Yun. Tapos Ang layo ng Jeffrey, te. ang layo ng Jeffrey. Oo. Tapos, nung pinasulat, kasi kay mama ko pinasulat, yung Ah, logo. yun? Okay. Kay mama ko pinasulat yun. Tapos, nung pinasulat ko sa kanya, sabi niya, sino ba yan? Naalala mo yung yung docu ni Lady Gaga, yung Oo. sa... Hindi ko natapos. 5'2". Oo, yung 5'2", tapos pinangalan niya yung Joanne, na isang kata, di ba? Oo. Tapos, yung dramang-drama siya dun sa lola niya, pero yung lola niya parang, ano bang nangyayari? Parang ganun yung nangyari sa akin. Kaya Jeffrey yung pangalan. Pero Okay. binago ko na lang yung spelling, ganyan. Ganda nga ng logo. Oo. Natuwa. Tapos parang kaya yung naisip ko yung sa IG, yung Jeffrey's Home. Parang double meaning. Yes. Naghanap ako ng t-shirt na na perfect. Ito ba? Pwede. Pero gusto ko parang naghanap ako sa taytay. Para Taytay talaga. Oo. Parang full circle pati yung theme, ganyan. Nagaling sa hometown, kaya may mga ganun. Aray. Ayun. Okay. So yun yung isa sa mga parang goal ko this year. Parang makapag-explore ng mga bagay na hindi ko talaga ginagawa before. Kasi feeling ko parang important yun, lalo na sa mga creatives, diba? Yung mag-explore ka ng mga bagay out of your comfort zone. Kasi may kwento rin behind it. Oo. Ganyan. Tsaka yun nga, kasi nga uso nga yung burnout sa atin. Ako, ang dalas ko ma-burnout. Ayun. Okay. Okay, sige ako last. Ito, matagal ko ng goal to. Actually, medyo 3 years or 4 years ko ng goal to. Pero never ko siyang nagawa. Pero finally, this year, magagawa ko siya. I think na kwento ko na to sa'yo. Pero connected siya sa tingin ko, sobrang gulo na nung personal space at working space ko sa condo. Ay, Kasi oo nga. Kasi nga, kung saan ako nakatira, Mm. doon din ako nag-work, doon ako nagsusulat. Pero Doon ka dahil rin naliligo. Doon ako naliligo, hindi ako doon nagluluto, papadiligo. Pero yun, parang dahil siguro doon nga lahat, for most of the years that nandun ako Ilang sa years condo. na ba kayo doon? Magsi-6 years. 7 years. 7 years. Mag-7 years. Parang yung utak ko, hindi na niya nakikita yung delineation ng personal space and workspace. So parang feeling ko kailangan ko mag-declutter. Na mag-declutter in such a way na dapat yung nandun na lang sa bahay ay mga gamit na pangbahay. At yung mga gamit na kailangan ko to work ay tatanggalin ko doon at hanap ako ng isang Creative lugar, space. isang creative space. So, oo nga, nakwento mo. actually, sa totoo lang, medyo luho siya. Oo. Pero naisip ko, matagal ko na siyang pinagpapaliban. Parang 4 years, 3 years ko nang every time goal ko siya. Oo. Yung sinasabi kong every year goal ko. Pero lagi ko siyang hindi na-check. Laging naghahanap lang ako ng spaces. Pagdating doon, sabihin ko, gastos yun kasi gagastos pa ako ng may renta pa ulit na another. Tapos,
paano yun? Wala lang siya, hindi naman siya kumikita, gano'n. So, parang laging, wag na, iba na lang, doon na lang ako. So, pero feeling ko, this year, parang it's time na finally, hindi ko siya tignan as a luho or as a gastos, pero it's something na investment Yes. para sa sarili ko. Oo. At hindi lang siya para sa akin. Parang ang goal ko kasi, my dream for that space is, it's a creative space for me and my friends. Na when you're a writer, you're used to working alone and just write. Pero merong mga times na you want to meet with your other writer friends to get their energy, to get their ideas. Diba? Oo. Parang madalas nga, kunyari tayo, mag-work ka ba mamaya? Sige, work tayo. Oo. Dalawa lang tayo nun, sobrang bongga na ng batuhan. Oo. Diba? Or kunyari, pag nagiinuman tayo, pag may kasama kang writers or filmmakers, grabe yung ano. What Correct. more kapag yung energy na yon ay nasa isang creative space, pero you're there to create, to Oo. write. If you're a painter, you can paint. If you're a musician, Totoo. may space doon to ano. So, finally, nakahanap na ako ng space. Meron na? Meron na, natawaran ko na. Natawaran ko na. Ito ang gagawa ka, magde-design rin si Digo. Talaga? Si Digo Risho of Big Aw. Bud na siya nag-design din ng Basta. Yes. Tapos ang sabi niya, so sabi ko, te, magkano yung ano, kasi nga, okay naman sa akin. Siyempre, hindi naman sobrang Sa QC ba to? gastos. Sana QC? Sa Okay. QC. Sana malapit sa akin. Kasi ng iba, konti. gets ko yung energy ng Makati, ng poblasyon, ng Yes. Rockwell, pero iba yung energy ng QC for me. Parang, Totoo. isa pa, kasi almost all my friends live in QC. Oo. Or filmmaker friends or Yes. writer friends. So, tapos parang, ewan ko, ano na ako sa QC? Parang, Trapped ka na rin sa QC. yes, trapped ako sa QC. Oo. Gaya ng pagka-trap ng mga kabakalan dito sa Greenway. Nung kinausap ko si Digo, kasi medyo alam ko na magigets ni Digo yung design ko for ano. To sabi niya, hindi, wag mo na akong bayaran. Kasi nandun din ako sa stage in my life na nababurnout ako. Na for the longest time, parang gumagawa ako ng art, quote-unquote, or ng mga projects for other people, nakakalimutan ko na yung sarili ko. So ito, gagawin ko to for myself. Sabi Hello! niyo! Ayun, di pa rin nasa start. Pero may So, space na. Hindi, may design na siya. May space na, may design na si Digo. Ang ganda ng design ni Digo. Kasi actually, yung start nun, sorry, medyo ano to medyo, it might sound privileged or ano, or medyo maluho. Pero kasi, isa sa mga, bet ko sa buhay ay bumili ng paintings at mag-invest, Totoo yan. I can attest to that. mag-collect Oo. ng paintings Oo. na for the longest time kasi akala ko hindi ko siya kaya. So, nung pandemic, ang dami ko nakilalang artist, Oo. ganyan. So, sobrang dumami na yung paintings ko sa bahay. Oo. Dahil nga ang liit lang ng bahay namin, naka-ano lang yung mga paintings sa wall. Nakasandal sa wall. Nakasandal sa wall. Hindi naman ako laging nag-i-invite ng mga tao sa bahay. So, parang nasasad ako na parang nakaka-appreciate lang ng mga paintings. Ay ako, pagkagising ko. So, parang gusto kong bigyan ng bahay yung mga paintings. Doon lang siya nag-start. Oo. Tapos parang biglang naisip ko, yun, sinabi rin ni Irene, na hindi te, pwede yan, co-working space, pero among your friends. So, Oo. it's by invite only. Tapos, baka nga in the future, pwede yung Kamuning Film Club, Oo. doon tayo, mag-screen Oo. tayo ng mga films, pero, ayun, so, naisip ko, parang sa age natin ngayon, may kakayahan na tayo, may freedom na tayong, I think the greatest luxury now, as a writer or a filmmaker, nung age natin ay, to be able to do films or projects na kasi gusto mo lang siyang gawin. Totoo. At humindi ka sa mga projects na ayaw mong gawin. Oo. Kasi Parang ngayon na yun eh. Totoo. Ngayon na natin pwedeng gawin yun na dati nung 20s tayo, hindi, gagawin ko to. Kasi bakit? Kailangan ko ng pera. Oo. Di ba? Tsaka Pero may ngayon- matututunan ako dyan. Oo, may matututunan mga ako dyan. ganyan. Nakaka-work ko si Direk ganito Oo. na hindi ko makawork. Pero ngayong time ngayon, tayo na yun. Oo. Tayo na yung mga director na gustong makatrabaho ng mga bagets. Oo. Na parang, for the longest time, hindi ko iniisip na, nahiya ako mag-mentor, wala akong apprentice, di ako Oo. kumuha ng apprentice, di ako nagpapapunta ng apprentice sa ano ko. Laging, ay gusto mong matuto sa akin, mag-script con ka, Oo. mag-ED ka sa akin, mag-PA ka, Oo. ganun. Pero ngayon parang iniba ko na yung mindset ko. Perspective. Oo, na parang baka nga kailangan ito na yung time na ready na akong hindi naman mag-share, pero ready na Oo. akong i-open yung world ko kung paano ako gumawa ng pelikula at baka merong mga bagong filmmakers na may mabuo silang bagong worldview or mindset Totoo. dahil doon. At baka pwede yung mag-start kapag natayo ko na yung creative space na yun. Alam mo nung shinare mo yun, pero dahil nga parang connected siya dun sa pagbebenta ng mga gamit. Mm-mm. Yung sa akin. Kasi nga, I love beautiful things.
Actually, alam mo si JP, nag-bloom talaga. Iba yung ano niya, iba yung Ano na naman yan? iba ang pagka-love mo sa beautiful things. At in Grabe. fairness sa kanya, mag-share talaga siya. Kahit hindi mo hiningi, mag-share. Te, bagay ito sa'yo. Pero grabe talaga, kahit sa ibang bansa, kahit yung mga maliliit Grabe ka na sa ibang babagay. bansa, te. So parang naisip ko, nung shinare mo yung parang space, parang naisip ko, i-open ko kaya yung yung condo ko sa friends lang. Oo. Tapos co-working, tapos mag-serve ako ng kape, tapos magbebenta ako ng mga trinkets, ganyan. Parang ganun ko siya naisip. Parang connected pa rin sa beautiful things. Pwede, di ba? Pwede. Oo. Feeling ko kasi parang nasa point na nga tayo ng buhay na gusto nating i-share yung space na naging safe tayo True. to other people. Yes. Kasi parang gusto natin makabuo ng community na may respect. Parang Oo, ganun. agree. Tsaka siguro creative, kaya ko siya iniisip na art space or creative space kasi ngayon, yung inspiration, parang the inspiration to make films or the inspiration to write, it doesn't come as often as before. Kasi nung bagets ka, 20s ka, hala, ang daming inspirasyon. Totoo. First time pumunta ng Bangkok, first time mo Totoo. mag-Europe, first time ka ma-in love, first time sa heartbreak, hala, Daming sulat ka. kwento. True, ngayon punta ka ng ganito, okay na yun. Ganun pala, ganun. Hindi mo na siya isusulat. Ano na lang siya. Oo. Even if meron kang time to write it, wala na sa yung magsulat. Wala na sa akin talaga isulat siya. Correct. Kaya feeling ko kailangan ng creative space na para siyang work. Kasi tayo never tayong naging empleyado, 'di ba? Except sa'yo. Oo, naka 1 year lang din ako. Pero parang gusto kong malagay sa akin sa sarili ko na kailangan ko umalis ng bahay. Pag alis ko na bahay, pagdating doon sa creative space, I will create. Oo. Hindi ako matutulog. Kasi sa bahay natutulog Sure lang ba ako. tayo dyan? Tinanggal ko na nga yung bedroom. May bedroom dapat dun eh. Akala ko tinanggal mo na yung bedroom sa condo nyo. So yun, parang pagdating natin doon, mag-work lang tayo. Mag-work tayo, Ala. pero magkikreate Kaya ba tayo. yan next week? Kasi yung isa din, ginagawa rin niya Pero yun, di ba? Parang ang saya. Parang, sayo so ang dami. Kunyari, si Irene, no, si Rodina, si Carl Chavez, lahat. Parang lahat tayo may kanya-kanyang gustong gawin na Correct. sobrang hirap nang gawin. Kasi nga, di ko Ang dami alam. kailangan i-consider din kasi. Na may consider. Or minsan parang dahil ang taas na siguro ng tingin natin sa, parang iniisip natin, pag gagawa tayo, dapat ganito. Oo. Dapat sobrang profound niya. Dapat sobrang talino. Sobrang groundbreaking. Na parang, Pwede namang hindi. pwede namang hindi. Baka pwedeng gumawa lang tayo. Tapos, kasi ganyan naman talaga dati. Nung bata tayo. Di ba? Kahit nung thesis, kahit nung college. Dapat best thesis, ganun. Oo, na parang kailangan, makapagpabago sa society, ganyan. Totoo. Tapos parang, okay din naman pala gumawa ng rom-com kasi kaya rin niyang pabaguhin Totoo. ang mundo. At maraming nanonood ng rom-com. Totoo. Ng love story. So, Na parang hindi pwede namang hindi art kung hindi mo talaga forte yun. Di ba? Correct. Ang tagal ko nang hindi nakakasulat ng love story. Kaya yun yung Oo. na para sana ngayong year, through that space, ma-inspire ako yung energy. Kaya diba Totoo. sabi mo nanonood ka ng The Loved One, na-inspire ka. Grabe. Kaya thank you so much na gagawin mo na yung film concept na. May time siya mag-check out sa IKEA. Pero yung mga film concept na pinapasend ko sa kanya, talagang Alam mo kasi naman. minsan, mas magandang unahin ang shopping kaysa sa trabaho. Pero yun yung tingin kong kung saan papasok yung mga storage. Totoo. Kasi minsan talaga, makala talaga yung bahay. Oo, tsaka kahit sa cafe, parang yun nga, nabanggit nga ni Tonet na meron pa ako mga film concept na hindi nabibigay sa kanya. Kasi mas inuuna ko yung mga, paano ko kaya maayos yung cafe? Tsaka kung nakikita nyo sa cafe, parang halos every week may bagong signage, Oo. may bagong nakadikit sa si Yes. JP yun. Thank Si you. JP yun. Thank you, Talagang, thank you. so, creative pa rin. Hindi Oo. mawawala yung creative side sa'yo. Yun nga lang, yung Yung may mas importante sana. na pwedeng gawing pelikula sana. Wala. Pero yon. So, ang iniisip ko, kasi ang dami ko actually mga nabiling storage items sa IKEA na nandun lang sa condo. Na hindi ko pa siya, hindi ko pa para yun ang gagamitin napupuno. mo dun sa may pangalan ka na dun sa creative space. Wala pa eh. I think pangalanan mo na, tapos gawin nating collab with IKEA.
Wow! Feeling ko hindi sila nakikinig ngayon eh. Magbibigay sila ng mga gamit. Baka nga, hindi na ako bibili. Oo nga eh. Feeling ko nga ibibenta ko lahat ng gamit ko sa condo. Tapos feeling ko magbibigay sila para punuin ulit. Tapos ang pangalan ng space ay IKEA Anonas. Showroom pala. Kasi sa Anonas yun, di ba? Oo. QC tayo. Pero yun yung naisip ko. Ang okay pa, sa IKEA nga ng mga storage items, perfect siya. Bakit siya perfect? Perfect siya sa mga creatives tsaka artists. Totoo. Parang alam niya yung itsura ng Nung nasa utak mo. ng workspace. Oo. Tsaka nung kung ano yung mga gusto mo, parang Oo. ako hindi ako marunong mag-drawing, kahit na ano. Pero meron akong image sa utak ko na parang ganitong klaseng lamp yung kailangan Totoo. ko. Tapos pag nakita ko siya, parang ito yun. Yes. At Diba? saka marami nga siyang binibigay na option. So, kaya dito pa lang sa loob na IKEA bus, ang dami ko na nakikitang pwede doon sa creative space eh. Ito gusto ko to, te. Gagi, di ba meron ka na niyan? Wala pa akong Wala pa ganito. ba? Okay, sige. Huwag ka mag-alala. Pag hindi sila nakatingin. Medyo mahirap kasi distong kayo. Hindi naka-ano eh. Naka-tornilyo ata. Oo. Oo. Hindi, gusto mo i-drive ko na lang to. I'm a passenger princess. Tsaka alam mo, Drive. yung sa IKEA, like for example, itong shoe shelf. Ang tanga? Shurak. Itong shoe rack. Parang pwede hindi siya shoe rack. Pwede ibang bagay. Oo, parang ang ginagawa ko minsan, plants. Mga ganun. Kasi marami rin akong plants Ang sa bahay. galing ni JP sa plants. In fairness kay JP sa plants. I think I am well trained by Paz. Pero yun, pag nabuo ko na, check ko kung ano yung mga ginamit kong ano. Kasi ang okay sa IKEA, perfect siya para sa mga mabilis magpalit ng isip. Ay, totoo. Na hindi ako, perfect sa akin kapag ang mga cabinet, ang mga storage space ay hindi permanent. Oo. Yung kapag Totoo yan. na. Kasi ang hilig ko talagang, ayoko dito, ilipat-lipat. Mm. So, parang feeling ko yung IKEA designed for that. For an artist who changes her mind often. Oo. Yung di ba sa condo, lahat built-in. Yung mga cabinet, yung mga table. Ako talaga, as in, nung wala pa ako dyan, ang hilig ko talaga mag-rearrange. Di ba? Parang, Tas ngayon, naka-fix na sila, kating-kate ko. As in, grabe talaga. As in, parang shit, parang gusto kong ipinto ng puti lahat. Ganun. pero yun, parang perfect yung IKEA kasi nga, Oo. kapag nagsawa ka na sa ganitong pwesto dahil di naman siya permanent, lipat mo lang. Oo. Even yung mga paintings, meron parang isa sa mga sa mga parang therapeutic moments ko ay pagpapalitin ko lang ng pwesto sila. Parang iba yung nasa loob ng Paano kwarto. ka nabubuhat yung mga painting? Ang lalaki nun. Kaya naman. Huh? I'm strong. Wow! Tapos sa coffee, hindi mabuhat yung Adobo. adobo. Siyempre pag para sa sarili. Pag walang Kakayanin. choice. Pag walang choice, huwag mag-isa. Hindi, tsaka kapag kunwari decluttering, especially kapag yung gagawin mo yung space mo, yung personal space mo, tapos gagawin mo yung co-working space, so ito nabanggit nga namin. Para maganda siyang, kapag dineclutter mo na yung space mo, magandang options, maraming options from IKEA na yung mga small storages, kunwari co-working space, tapos kung ma-decide mo na pwede mag-iwan ng gamit doon, parang pwede kang maglagay ng space na parang may divider. Yes. Like this. Yes. Na parang hindi magkakalito-lito yung mga gamit ninyo sa bahay. My God, naalala ko nung bata ako. Kasi ako, wala akong sariling kwarto. Ako rin, wala akong sariling Oo, ang kwarto, tatlo na yung kwarto namin. So, sa mga magulang ko, tas sa kuya ko, tsaka sa ate ko. Tas feeling ko nga, hindi nila ina-expect na darating ako sa buhay nila. So, nandun ako sa katabi ko si na mama, ganyan. Tapos yung gamit ko, kasama sa cabinet nila. Tapos, yung mga gamit ko, since nakasama nga sa mga gamit ni na mama, pag kukuha ko ng gamit sa loob ng kwarto, takot ako. So parang ganyan ako kumuha ng gamit. Wisit. Tapos kapag nakita ni mama, galit na galit siya sa akin. Ako rin magagalit ako kahit wala ako doon. Sana sinabi ko, sana binilan mo ko ng sarili kong IKEA storage box. So hindi magiging problema yon na magkakamix yung mga Yes. mga gamit sa personal or gamit sa trabaho. Hindi ka na malilito tulad nito, Net, na parang nasan yung cellphone ko? Tapos hawak niya pala. Ayun, bukod sa packs, meron pa yung Kallax. Yan, yung white shelf unit na yan. Diba? Ang linis tignan. Pwede kasing gamitin siya as parang cabinets or drawers, pero pwede ring as display, Correct. Meron kang mga trinkets from iba't ibang bansa. Naku, alam mo yun na yung mga
favorite ko. Dati kasi ref magnet lang. Ngayon trinkets Ako na. din. May vase na ano Nakakaiyak. Ang dami kong lamp. Ganun eh, pang bahay na. Parang sabi, bukod daw sa plants tsaka sa aso, ang isang sign na bakla ang isang tao, ay meron siyang more than 3 lamps. Talaga? Oh my God, di pa ako bakla. Pero ang ganda ng mga lamp na ano mo Oo. Yun yung sinabi mong merong collab, ang IKEA. Yung lamp na Yes, isasabi si mo. Gustav Westman. Yes. Gustav, kung nakikinig ka ngayon, Ulit-ulit oh my naman last God. episode. Sinasabi ko talaga sa'yo, kung hindi ka pupunta dito, pupuntahan kita. Pero yun, ang hilig ko, ang ganda ng mga lamps. Tsaka sa IKEA, marami siyang mga lamps. Marami silang lamps na parang, meron to sa IKEA. Totoo. Kasi grabe, sarap mag-shopping. I think doon na natin idiretso tong ano. Oo. Daan ba to ng ano? Ng Baba Pasay. niyo muna ako sa ano para to. Pero yun, so kung nag-iisip kayo mag-declutter, ang New Year's resolution nyo this year ay mag-declutter, magbenta, mag-donate, tapos Magtago ng mga bagay. Or kunwari, meron kayong mga donate na kayo, nakapagbenta na kayo ng mga gamit, tapos may mga binili kayong bago. Or para sa mga bagay na gusto mong i-preserve. Yes, like what? Casino? Mga memories na gusto mo i-preserve, ano pa ba? Mga bagay na ayaw mo mawala sa'yo. Totoo. Kasi meron talaga. Mm-mm. Alam, may isang beses, pumunta ako sa Taytay. Kasi may interview ako nun sa yung sa books. Sa National Book Development, ganyan. Kasi ko, shit, walang laman yung iba kong shelf. Kasi yung mga books ko nasa Taytay pa. So, uwi ako ng bahay. Tapos, naiyak ako kasi tinago ni mama yung mga libro ko. Oh. Kasi nandun pa yung... So, may mga Da Vinci Code ako. For some reason, meron akong FHM. So yun, para sa mga ganon, na Totoo. mga memories na gusto mo i-preserve or ayaw mo mawala, Yes. gusto mong nandyan lang anytime na gusto mong balikan, Oo. IKEA is here. Yes. Para maging bagong tahanan ng mga ano nyo. Correct. Mga memories. So, pwede nyo iregalo yung, kunwari, yung Samla. Mura yun, 69 pesos lang True. yun. Pwede lang iregalo yung sa nanay nyo na mahilig mag-ipon ng mga microwavables. Para hindi yung pagbukas yun ng cabinet, biglang, nasan yung asin? Totoo yan. Or pwedeng lalagyan din ng mga resibo. Kasi diba sabi ni Miss Arab, malas ang yes. maglagay ng resibo. So, Totoo. lalagay mo lang doon para kapag kailangan mo na yung mga resibo, nandun lang siya. Oo. Pero di natin alam kung nakatupi ba siya or parang crumpled, ganyan. Huwag kang mag-alala kasi medyo malalim yung Samla. Totoo. Tsaka Yes. maraming sizes. Yes. So yung pinakamurang Samla ay 69 pesos. So Yes. mali yung sinasabi ng mga tao na Mahal lang mahal yung mga, ang oo. IKEA. Mga ano yan? Detractors. Mga bashers. Tsaka actually, titignan nyo rin, bukod sa price, yung quality, Oo. sustainability, form, and function. Hindi lang naman, ano yan? Alam mo ba to? Pang ano ng... Shoehorn. Oo, okay. Iba yung sabihin Mura ko. lang 29 pesos. Meron akong meron akong maliit, tsaka muna. Meron akong maliit, tsaka mahaba. Okay, para sa butch. Kahit wala man akong butch. Pero ang mura nito parang 29 or 39 pesos. Ganyan. Taray. At saka hindi siya naka-ano Hindi siya naka-ano. hindi naka-tornilyo. Mamaya ka sa akin. Pero yun, thank you IKEA Yes, for thank you, being thank you. the new home of our memories. Correct. Oo. Ayun, so kung gusto nyong mag-declutter, punta lang kayo sa sa IKEA stores, physically sa Quezon Trinoma, tsaka sa Pasay. Yes. Tapos, kung hindi nyo afford ang bumiyahe, kunwari, tinambad kayo tulad ni Tonet, ganyan. Pwede kayong punta lang sa ikea.ph. Yes. Pwede magpa-deliver, ganyan. Or for pick-up, pwede na for pick-up Yes. Tapos, yun, punta sa social media pages ng IKEA. Tsaka actually, isang tip, okay din na kahit pupunta kayo dun sa physical store, puntahan nyo na rin yung ikea.ph. Totoo. Para meron na kayong listahan ng mga bibilhin nyo. Para Totoo. hindi kayo, para organized kayo. Hindi Correct. kayo cluttered Totoo. as a person. Yes. So, Tapos, member na kayo dun sa IKEA para meron kayong QR. Alam mo ba yun? Hindi, ano yun? Oh my God! You're missing a lot! May IKEA membership. Tapos Talaga? parang pwede ka Okay, mag-ipon okay. ng points. Okay, tapos you can use those points to buy next time. Grocery. Pero pwede. Oo. Tapos after nyo mamili, kumain na kayo ng meatballs. IKEA meatballs! I love IKEA meatballs. Yes. Namura rin Pero Pero yun. yun, thank you IKEA
IKEA. Yes, thank you, so IKEA. much. Ayan, so thank you, IKEA. Grabe, thank you. From Club Sport to IKEA Home Furnishing Boss. Alam mo ka anong next? What? Kama. So, IKEA, kung nakikinig po kayo ngayon, pwede na kami mag-record sa store ninyo sa Pasay. Doon mismo sa gitna ng anong sa showroom. cashier. Thank you, IKEA. Salamat. So, sa mga brands dyan, bakit hindi nyo pa rin kami kinokontak? Pero thank you. So, kung gusto nyo makipag-collab, partner with us, so email nyo lang kami ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode, please subscribe sa Ang Walang Kwentang channel. Di ko alam kung by this time naka 100,000 subscribers na tayo. Pero konti na lang. Oh, kasi kung hindi pa rin, maglalabas na rin kami ng silver play button, whether you like it or not. Pagawa namin kay Digo. So, thank you for subscribing and thank you for not skipping ads. Kahit alam namin, nag-skip ka ng ad. Oo. Nakita kita. Ikaw! Nakita kita. Pero kung meron kayong mga sariling New Year's resolutions na ngayon nyo lang na-realize kasi nag-share kami ng mga New Year's resolutions namin, pwede nyo yung i-share, use the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast or at AWKP or just AWKP sa Twitter, sa TikTok, at Ang Walang Kwentang Oo, Podcast. TikTok. TikTok, yeah. At Ang Walang Kwentang Podcast. And sa Facebook. Ang Walang Kwentang Podcast. After podcast chikahan na 130,000 plus Yun na. yun yung naunang makakuha ng Oo, silver play button. Pero walang silver play Wala. button. Wala tayong nakukuha out of it. Yes. Pero dun kayo mag-share. Tapos, i-share nyo rin yung mga best IKEA purchases nyo. Totoo. At yung story behind it. Kasi ang okay sa IKEA, parang dahil mga very sentimental na mga tao tayo, lagi talagang may kwento. Totoo. Parang itong na to, binuo namin to ng nyowa ko, ganyan, Oo. bawa ko, eme. Tapos ang sama ng ugali nun, alam mo ba? Yes, Scorpio kasi. Yon, pero thank you so much sa mga ka-eme natin na Pero yon, thank you so much. Thank you, IKEA. Yes, thank you. So thank you, IKEA. Maraming salamat. Yes. And tara, punta na tayo sa Sana dumaan ko sa Roses. Yes. So visit nyo na yung ikea.ph. Laban! Bye-bye! Bye! Terry.